Isang pagdagsa ng hindi kapani-paniwalang enerhiya ang naramdaman sa himpapawid, isang puwersang napakalakas na kahit ang pinakamalakas na tao ay naiyak sa loob. Bumaling ang young master upang ipahiwatig sa kanyang isipan kung handa na ba siyang ilagay muli ang kanyang buhay sa linya. Walang tanong, ang matigas na enerhiya ay dumaloy patungo sa hindi nakakain na blade, at narinig pa niya ang bakal sa kanyang sword na pumutok. Pagkatapos ng sulyap na iyon, ang kanyang lakas ay nagsimulang kumupas, at ang kanyang mga buto at kalamnan ay nagsimulang kumilos ng kakaibang gutom na gutom. Sigaw ni Blade na parang baliw sa sakit. Hindi man lang niya namalayan ang nangyari. Pakiramdam na lang niya ay dumating na ang kanyang huling oras, ngunit ang ginawa lang ng young master ay ilagay ang kanyang kamay sa kanyang sandata. Tiwala si Ravenblade sa kanyang katawan at lakas, ngunit ngayon lang niya nalaman kung ano ang hitsura ng kanyang pagkamatay. Sa sandaling binitawan ni Cao Yu ang kanyang kamay, nagsimula siyang maglakad palayo. Naisip ng matanda na may lalabas niya ang lahat ng kanyang lakas at makaatake ng husto, pagkatapos ay magkakaroon siya ng pagkakataon. Ngunit nagkamali siya at inamin ito habang lumalayo siya kay Master. Si Cao Yu na may napakasamang pakiramdam sa kanyang puso, napagtanto niyang hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran, at kahit na anong teknik ang ginamit niya, mamamatay pa rin siya. Tinitigan siya ng young master sa mata, binigyan pa rin niya siya ng pagkakataon, at tama ang desisyon ng mandirigma, dahil ayaw niyang pumatay ng mga tao ng walang kabuluhan. Bumaling siya sa batang babaeng punong abala, na nilapitan ng kanyang mga escort. Laking gulat nila nang makita kung paano natapos ang lahat at hindi maintindihan kung ano ang nangyari dito. Nakanganga ang kanilang mga bibig at umaagos ang malamig na pawis sa kanilang likuran dahil hindi sila makapaniwala na napakadali niyang master, na napigilan ang mga master na ito. Ipinatong ng binata ang kanyang kamay sa balikat ng babaeng punong abala at muling tinanong kung ano ang kanyang ginagawa, dahil tumigil ang kanyang kalaban. Kailangan din niyang gawin iyon. Sa sobrang gulat ng dalaga ay hindi na niya alam ang gagawin. Hinawakan siya ng lalaki sa braso at pasimpleng hinayla palayo para hindi siya magkagulo. Ang gutom na Blade ay lumayo sa young master ngunit nagpas siyang itanong sa kanya ang kanyang pangalan. Tumigil ang bata na naramdaman ang kanyang mga panginginig. Sinabi niya sa kanya ang kanyang pangalan minsan, ngunit nagpa siya na ipaalala sa kanya na ang kanyang pangalan ay Dan Cao Yu. Ang lahat ay nagsimulang umalis, at ang hindi nakakain na Blade ay naglakad sa kalye na nanginginig sa takot. Dinala rin ang dalaga, sa sobrang takot ni Inedible Blade na halos mawala na siya ng kontrol sa sarili. Alam niyang nakatanggap ng ilang order si Dan Mok Songgaiong at nagbago ang mga bagay mula nang umalis siya sa Union. Nang makilala niya ang kapangyarihan ni Dan Sao Yu, binaligtad nito ang buong perception niya. Hindi lang siya makapaniwala na may ganoong puwersa. Hindi lang siya ininsulto ni Dan Sao Yu sa kanyang masamang pakulo. Pinahiya niya ang kanyang pananampalataya. Natakot man siya ay gusto pa rin niya itong patayin, ngunit hindi siya sapat na lakas para harapin ang hamak na mag-isa. Siya ang sagisag ng kasamaan, at kailangan niya ng tulong ni Yam Saek. Ang mga sundalo mula sa Gaiban ay dumaraan at nakita ang eksena ngunit nagpa siya na maghintay hanggang matapos ito. Ang mga sundalong ito ay mga tagasunod ng Haiban freshman. Nagpakilala pa sila sa pangalan at yumuko kay Young Master Soyo. Tinanong kung first level sila na followers at ipinapalagay na sila ay dumating sa utos ng kanilang nakatatanda, marahil upang bantayan ang convoy. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, hindi magandang ideya na sabihin ito sa Young Master. Kapag ang isang mapanganib na tao tulad ni Convy ay nasa paligid, maaari niyang salakayin ang sinuman ng walang pag-aalinlangan. Pinagmasdan ng batang may bahay si Master sa sa gilid. Napagtanto niya na konektado siya hindi lamang sa Convy, kundi pati na rin sa mga kinatawan ng Gaiban na lumapit sa kanya. Palagi niyang iniisip na siya ay isang hindi pangkaraniwang tao, ngunit walang sinuman maliban sa kanya ang maaaring makialam sa hidwaan sa pagitan nila ni Convy noong unang taon. Sinimulan ng mga mag-aaral mula sa Gaiban na tiyakin kay Master Cao Yu na naiintindihan nila ang kanyang mga alalahanin at na sila ay magmamasid ng may mahusay, pangangalaga. Matapos makipagkamay sa binata, masakit ang kamay ng babaeng punong abala sa loob ng mahabang panahon, at ang kanyang mga kinatawan ay masaya na natagpuan siya gayunpaman, hindi pa nila naiintindihan ang nangyayari, at mas mabuti para sa binata na umalis kay Dan.
Naunawaan ni Cao Yu ang sinabi at agad na binitawan ang kanyang kamay, humihingi ng paumanhin sa kanyang kabastusan. Lumingon ang dalawang lalaki sa babaeng punong abala, na sinasabing huli na sila at kailangan nilang pumunta sa dakilang makalangit na Merchant Union. Kaagad, narinig ng bata na pupunta sila roon at hiniling na sumama sa kanila. Ang kahilingang ito ay nagdulot sa kanila ng malaking pagtataka, dahil kahit na sila ay pupunta doon, ano ang maaaring magkaroon ng dahilan para isama siya. Sa puntong ito, nag-flashback si Song Yang sa pakikipag-usap sa isang master na nagtuturo sa kanya tungkol sa sitwasyon. Siya ay may napakahirap na gawain, ang katuparan nito ay mahalaga, hindi lamang para sa unyon, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Siya ay napakatalino na tinawag pa niya ang kanyang sarili na pinakamatalino sa unyon. Alam na alam niya kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Alam na alam niya kung sino ang layuan at kung sino ang dapat makipagtulungan. Dahil wala siyang kapantay sa bagay na ito, sa sandaling iyon, naunawaan ng may bahay ang Panginoon, dahil para sa kanya, ang banal na blade ang pangunahing awtoridad. Naisip niya na alam talaga ng lalaking ito na maaari, ngunit tila sila ay konektado lamang ng puot. Sa paghusga sa kanyang saloobin sa mga Gaibayan followers, sila ay isang mahalagang figure sa kanya. At ang taong tinatawag niyang elder ay malamang na head of Gai. Bin kung pamilyar ang taong ito sa ulo, kung gayon ang pagkilala sa kanya ay tiyak na hindi makakasakit ng sinuman. At least nakakasigurado siya na hindi siya gagawa ng anumang masama. Kasama niya ang hostess na nagpasya na magtatag ng isang relasyon upang maging kasosyo si Gaiba ng 9 na pundasyon ng Union. Dinala nila siya at dinala sa sangay ng dakilang makalangit na Merchants Union sa Taiwan. Maya-maya, naglakad na silang apat papunta sa main building. Ito ay lubos na kamanghamanghang. Ang sangay na ito ng Merchant Union ay mukhang napakaganda. Hindi makapaniwala si Dan Cao Yu na mayroon silang ganoon kalaki at karangyang gusali sa pasukan. Yumuko ang alipin at tinanong ang dalaga kung ano ang layunin ng kanyang pagdalaw. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kinukutya ni Dan Xian mula sa Mount Hua at sinabing gusto niyang makipagkita sa pinuno ng tanggapan ng Merchants Union. At nang mapansin ng young master ang kanyang personal na selyo, laking gulat niya na may maglalakas loob na ipagkanulo siya. Kung ipakita niya ang selyo na ito sa lalaking ito, malalaman niya kaagad kung sino siya at papasukin siya ng walang anumang problema. Tinitingnan ni Dan Cao Yu ang selyo. Meron din siya dahil minsang binigyan siya ng isang maliit na babae tulad nito. Sinimulan niyang hanapin ito sa kanyang bulsa. Mabilis niyang hinanap ang selyo. At ipinakita sa kanyang palad. Sa pagtingin dito, napagtanto niya na magkapareho sila at nagpasya na tingnan kung tama siya. Balang araw, magiging dakila sila sa kontinente, at walang sino man ang makakapaghusga o makakainsulto sa kanila. Kaya ang pangalan ni Ho ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, at ibinigay niya sa kanya ang selyo dahil ang kanyang mga mata ay kapareho ng kulay sa kanya. Kapag siya ay naging isang malaking traidor, maa-appreciate niya ito kung dinala nito sa kanya ang mahalagang bagay na ito. Naalala ni Dan Cao Yu ang batang babae na iyon. Sino ang nagbigay sa kanya ng Reg Along ito? Sigurado siyang lumaki na ito bilang isang big girl, ang hostess. Naputol ang kanyang mga alaala at hiniling siyang pumasok sa loob. Inaliw ng may-ari ang kanyang sarili sa pag-iisip na tiyak na matututo pa siya tungkol sa mga black trader na ito at malalaman niya kung ano ang nangyari kay Joseo, dahil miss na miss niya ito habang naglalakad siya sa paligid ng mga trader, narinig ng ilang tao na mayroon siyang selyo mula sa isang binibini, at minsan na siyang naging kaibigan sa kanya. Nagpalitan sila ng mga selyo, at iningatan niya ito sa lahat ng oras habang ang babaeng nasa harapan ay taga Mount Hua. Ito ay mga escort na nagpakilala sa kanilang mga pangalan. Ang lalaki ay isa sa mga master ng bulaklak, at kasama nila ang pinuno ng sangay na ito ng Merchants Union, si Bong Chong. Napansin niyang may selyo sila, at ang pangunahing dahilan ng kanilang pagdalaw ay ang Panginoon, na may espesyal na selyo na nagpapahayag ng pag-aalala kay Bong. Dahil hinihintay na sila ng amo, pinapasok niya sila sa loob. Ang young master ay tumingin sa paligid ng napakalaking gusali na ito gamit ang kanyang sariling mga mata at hindi makapaniwala na ang isang simpleng unyon ng mga mangangalakal, o sa halip ay ang kanilang sangay, ay maaaring magtayo ng gayong engranding istruktura.
Naitanong niya sa sarili, nagbago na rin kaya si Milika. Pero ano ang masasabi ko 10 taon na ang lumipas mula nang magkakilala sila? Marahil ay nakatanggap siya ng ganoong kay Amon sa lalong madaling panahon, naisip ng master na muli siyang nagambala sa kanyang pag-iisip ng babaeng punong abala na nagtanong sa kanya kung ito ang unang pagkakataon niya rito. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang isang kakilala na nakilala niya sa Iron Union, at nagtatrabaho siya sa Merchants Union. Nagkataon na may branch siya sa Taiwan, at dito na siya tumutuloy. Nilapitan niya si Master Dan, sinabi na dapat siyang makipagkaibigan kung gusto niyang manirahan dito. Hindi siya sinagot ng lalaki, dahil hindi niya naiintindihan ang konteksto ng kwentong ito at wala siyang nakitang dahilan para magreklamo siya nang pumasok sila. Sa gilid, tinanong si Zan kung bakit siya pumunta rito, dahil ang lugar na ito ay napakalayo sa Walnut at Iron Union, at malayo ang nilakbay niya para makarating dito. Sa nalalapit na kaganapang ito, humihingi lamang ng tulong ang babae. Ipinagpalagay ng pinuno ng dakilang makalangit na Merchant Union na narito siya dahil sa Demoness Blade, at tama iyon. Maaari silang magtanong sa isa lamang na makakatulong sa bagay na ito. Alam ng pinuno ng mga merchant na si Convy ay isang mapanganib na tao, at sinusundan nila siya, naghihinala na siya ay konektado sa mga black traders. Ang lahat ay eksaktong naisip ng young master. Talagang konektado si Convy sa mga black trader na ito, hiniling ng pinuno sa kanyang katulong na maghatid ng isang mahalagang dokumento kay Ems Danmok. Kadalasan ay hindi nila binabago ang kanilang schedule, ngunit kung tatanungin sila ng isang binibini, hindi sila makakatanggi, lalo na't mahalaga ang impormasyon tungkol sa Yamsik na ilang taon na nilang kinokolekta. Sinubukan nilang alamin kung saan ang kanyang tinitirhan. Interesado sila sa kung saan niya pinatakbo ang kanyang negosyo, kung ano ang kanyang kita, ang kanyang relasyon sa mga awtoridad at iba pang mga organisasyon. Ang lahat ng ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Gayunpaman, hindi pa nila nalaman ng eksakto kung ano ang ginagawa ng Kanji, ngunit pinaghihinalaan nila na nakipag-deal siya sa mga black marketer. Kung tama ang kanilang mga hinala, ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Five Dragon Union ay itinakda sa dokumentong ito, na halos nasa form na ito, 20 taon na ang nakakaraan. Nakipag-deal sila sa Moya Clan at traded na mga tao, kabilang ang mga bata. Narinig ng young master ang impormasyon ng insider na ang isang deal ay ginawa sa Moya Clan 20 taon na ang nakakaraan. Ang pinuno ng Merchants Union ay binantayan ng mabuti si Master Dan Sawyer, dahil wala siyang reaksyon sa alinman sa mga balita hanggang sa marinig niya ang tungkol sa Moya Clan. Bagamat alam niya kung paano itago ang kanyang emosyon, nakakabahala pa rin ang kanyang reaksyon at isa lang ang sinabi ng kanyang mga mata na pinuno ng Merchants Union. Sino siya? Pinasalamatan siya ng batang babaeng punong abala para sa impormasyon dahil ito ay napakahalaga, ngunit malinaw na hindi nila ibinigay ang impormasyong ito ng libre. Kaya, tinanong niya kung ano ang gusto nila sa kanya. Sinabi ng pinuno ng mga traders na ang gusto lang niya ay mabawasan ang mga pagkalugi sa unyon na kanilang dinanas dahil sa insidente. Kung ang isang insidente ay nangyari dahil sa kung ano ang kanilang sinusubukang gawin ngayon, ang siyam na Foundations Union ay haharapin ito. Iyon lang naman ang gusto nito. Nais malaman ng batang babae kung bakit ito ang pangunahing punto ng pag-uusap ng pinuno ng mga merchant, ang isyu ng pagkawasak ng clan ng Crane. Ang clan ay mabilis na natakpan, at wala siyang alam tungkol dito. Gayunpaman, kahapon, nagkaroon ng insidente sa korte ng militar nang makalabas si Convy, posibleng mag-isa o kasama ang kanyang kasabwat. Ang katotohanan ay ang clan ay maaaring ituring na mga kaaway o naghahanap ng paghihiganti, ngunit sa paghusga sa katotohanan na ang mga awtoridad ay nagbubulag-bulagan sa pagpatay sa mga sundalo, posibleng ang deputy head ng Taiwan ay may ilang koneksyon sa Five Dragons Union. Kung ganoon, walang makakapigil sa hamak na ito, Convy. Kaya naman kailangan nilang humingi ng tulong sa siyam na pundasyon. Ngunit walang ganoong awtoridad ang dalaga. Naunawaan ng pinuno ng mga merchant na hindi madaling isali ang buong union, ngunit kung hindi niya may padala ang mga nasa Taiwan, si Dan Kaoyu, na nakikinig sa dialogue na ito, ay hindi makapaniwala sa paraan ng kanilang pakikipag-usap. Anong klaseng talakayan ito? Pinagsama-sama ng babaeng punong abala ang sarili at naisip, kung ito ang halaga na kailangan niyang bayaran para malaman kung ano ang ginagawa ng Five Dragon Union, hindi ito magiging malaking kawalan sa kanila.
Tiyak na ipapasa niya ang kahilingan at susubukang pakilusan ang sangay ng Iron Union sa Taiwan. Napakaganda nito, dahil pagdating nila, makakapagbigay sila ng suporta.